linggo para sa iyo. At gayon din sa mga nasa online, pinagpalang araw para naman sa inyo. Kaya kung hindi sinabing linggo, kasi iba sa kanila, hindi linggo eh. Ibang araw ang kanila. Kaya we just appreciate that you are part of this worship service. Ngayon po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong series on Galatians. At nakita ho natin sa liham po ni Paul sa mga Christians in Galatia, maliwanag na pinagdidiinan po niya that there is no other gospel. Hindi natin ito pwedeng dagdagan, hindi natin ito pwedeng bawasan, hindi natin pwedeng ikompromiso ang gospel. Kasi kung maaalala ninyo, kapag mali yung gospel na tanggap natin, it is not really a gospel at all. Yun po ay isang bagay na hindi natin pwedeng ipagwawalang bahala. Kaya malungkot po tayo kasi marami po ngayon, hindi nila naiintindihan basically yung gospel. Kaya yung Galatians ay blessing ng Diyos sa atin. Kasi imagine kung 15 to 20 years after the death or the resurrection of Jesus Christ, nangyari ito sa Galatia, how much more now in 2025, di ba? Ang layo na natin, more than 2,000 years ago. And buti na lang, pinahintulot ng Diyos mangyari yon para isulat na ni Paul. Na just in case you're getting confused at nalilito ka, ano talaga yung gospel, ang daling balikan. So any church or any teacher teaching other than what Paul wrote in Galatia, alam mo na kaagad na, oops, mali yan. Kaya ulitin ko, it's not the church will determine the orthodoxy of the teaching, it is still the Word of God. Kaya in this case, ang gandang checkin kasi yung gospel ng Galatia consistently, parang presented maging sa Old Testament hanggang sa panahon ng New Testament, even the other apostles affirmed what Paul was trying to express, to convey. So importante ho yun. So ngayon, itong Galatians na to, napakaganda kasi tayo po as humans, we have the propensity to drift from grace. Yung bang nagsisimula natin, bumabalik tayo sa ating default mode. Sasample lang ko kayo. Ako po, matagal na ako nagmamaneho ng sasakyan. At the age of 10, nakapaghawak na ako ng manibela. Kaya maaga akong nagda-drive. Ang problema ko lang, hindi ako mabuting driver. Masama ako kong driver, masingit ako, madali. Kaya nga kung pwede ko lang lagyan ng sticker ko, lalagay ko doon yung sa sticker ko, CCF Pastor JP. Parang ganon, hindi yung pangalan ko. Para kung sakali mapagbintangan, hindi ako. Biniro ko na si Pastor JP dito, pero total, sa English naman yan, kaya hindi niya masyadong naintindihan yung sinabi ko. So, ganun ho yung aking ugali. Nag-jeepney driver ako, kaya alam ko ho yung hindi magandang ugali, no? There was a time na nagmamadali na ako. I'm trying to be better driver by God's grace. So, nagtatry ako maging mabagal, maging hindi pala singit. Pero one time, talagang sobrang late na ako. May kasabay pa nga ako eh. Sabi ko, okay lang bang mag-S mode? Sabi niya, ano yung S mode? Parang iniisip niya sports mode, mga ganon, di ba? Kasi nga, iniisip ko kaagad na, kailangan mabilis na ako kasi ayoko malate. Tapos nung ganyan na, ano yung S mode? Sports mode ba yun? Hindi. Selfish mode. Na? Kasi bumabalik ka ulit sa default mode mo ng pagiging tao. And kasi nga nakakalimutan natin that this life is no longer ours. This life belongs to Jesus. Kaya nakakamali tayo, namamali tayo. And sa totoo lang, buti na lang, nandito sa gospel na parang yung pressure ba of getting back to performance mode, getting back to a point na parang we're trying our best to earn our relationship with God, pinapaalala tayo ng Diyos, hindi ganun anak eh. Kaya ka napapagod eh. Kaya ka naiinis eh. Kaya ka, minsan nawawalan ka ng kapayapaan sa buhay. Di ba? Kaya, tingnan po ninyo ito. Naranasan nyo na po bang yung naggagamit kayo ng cellphone dahil sa kagustuhan mong makatanggap, yung meron kang inaabangang tawag, nilalagay mo sa ring, yung ringer on, tapos bumabalik sa silent. Naranasan nyo na yun, bumabalik sa silent mode. Kasi yun ang default niya, babalik siya sa silent mode. Pagbalik sa silent mode, hindi mo naman narinig. Ganon tayo minsan as Christians. Na parang,
nandun na yung gospel ringer, pero ang tendency natin, bumabalik na naman tayo doon sa mode na parang gusto natin, yung gospel ringer na, we live by God's grace, we live by faith, we rest in Christ. Biglang babalik naman tayo, I must impress God, I must show Him, I am worth it. Di ba? Minsan gusto ko patunayan sa Diyos na karapat-dapat ako sa Kanyang presence. I must perform to stay in His favor. Gusto ko magpakitang gilas ba? Yun, gaya minsan, unconsciously, di ba? Nare-reject natin yung pinaka-essence ng gospel. Di ba? Ngayon, ganun din, itong batang to, bura ng bura. Bura ng bura. Kasabi ng teacher, napansin niya, ba't ka bura ng bura? Hindi ka tuloy makatapos. Sabi niya, alam mo anak, wala kang problema when it comes to knowledge. Matalino ka, maalam ka. Ang problema lang, you're trying to be perfect. At kung kaya't, wala ka na nagawa lalo. And minsan we have that tendency as Christians, walang problema, alam mo yung gospel, alam mo that God loves you as you are, and yet, dahil naisip mo parang, hindi parang may kulang parang nakakaya kay Lord, mali na naman ako, talagang mali ka. Pero sasabi ng Lord, you don't need to prove anything. I accepted you because of my Son, Jesus Christ, not because of you. Naku po, kaya kailangan mapaalalanan tayo. Ganin din yung nagbayad na ng pero may nagbayad ng kanyang kuryente. So, paid in full. So, sabi niya, sigurado ka? Maya, tinitingnan niya yung bill. Totoo ba to? Bayad na ba talaga to? Chine-check niya, magbayad ka kahit konti para sigurado lang tayo. Minsan ganyan na ganyan din ang ating. When Jesus Christ declared tetelestai, sabi niya, it is paid in full. We're still trying to say, baka kulang, bayad din tayong konti. Magdagdag tayo ng mas malalim pang prayer. Magdagdag tayo ng maraming D-group. Hindi ko sinasabing masama mag-D-group at hindi yan kasama sa pagiging ligtas. Nakuha ninyo, it helps us to grow in our relationship with Jesus, but it is not a requirement for you to be saved. Hindi ko muna sa D-group ka na, save ka na. Para ka lang nilagay sa aquarium na hindi ko muna sa aquarium ka na, ay magiging isda ka na. Di ba? Ma-enjoy mo lang kasi Christian ka na. Kaya iba hindi nag-enjoy sa D-group. Sabi, ay, puro chismosa sila doon. Alam ko, kasi ikaw din eh. So kasi chinichismis mo sila, na puro sila chismosa, di pareho na kayo. Di ba? Para kaya, doon maintindihan na we are trying to be judgmental kasi nga, yun ang feeling natin. We're trying to add more. And lalo na itong batang to, nung inampun siya, pasensya, daming illustration, no? Inampun siya, ang tawag niya sa kwarto niya, ang ganda-ganda, guest room. And he would always say, sir, tawag niya sa tatay niya, sir, yung nag-ampun sa kanya, I have to go to my guest room. And sabi ng tatay niya, anak, this is not your guest room, this is your room. You are not a guest. You belong to us. You are a family. At yun ang gusto sabihin ng Diyos sa atin, the moment we are one with Jesus Christ, you're no longer a guest. You're part of the family. Okay ba yan? Pakisabi sa katabi mo, are you a guest or you're part of a family? Di ba? If you belong to Jesus, you're part of the family. Kaya tayo, isang pamilya tayo kapag bahagi tayo ni Jesus. And that is exactly what we're going to discuss this afternoon. Kaya po, the book of Galatians, napaka-importante ho yan. From the first 2 chapters that we discussed, it was emphasized during our discussion. We cannot and we should never distort the gospel. Huwag natin yung babaluktutin. Huwag natin sisirain. Kaya importante, we cannot add to it, we cannot change it because it came from God. Kaya dapat maliwanag tayo, ano yung gospel. Then we are to defend it with our life. No? Talaga ipagtatanggol natin to. We are not to compromise it. We are to make sure that we are clear on what we are protecting, and we are to be convinced na ang Christianity is not about our lives. It is, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Did you napansin, every day of our lives, we make choices. Tama? And that choice, normally, when we choose, it's a choice between us and what Jesus Christ wants. Okay po? And kasi kailangan, paalalahanan tayo din. Ang dali tayong makalimot. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Kaya today, we will be focusing on what? On this 3rd chapter. The gospel does not contradict the law. Because when Paul wrote Galatians, ito ang napaka-importante, no? He outlines to us the truth
of the gospel, which is from A to Z ng Christian life. He discussed yung pong how to enter into the kingdom and how to live as part of the kingdom. Yun ang klaro. Kaya maintindihan natin, ito yung picture ng gospel. Ito yung picture ng magandang balita. So today, we will be focusing on the law that leads us to Christ. Now, bakit may law? Yan ang makikita natin. I pray that as we understand the role of the law, we will all the more fall in love. And not only fall in love, we will all the more be in love with Jesus. Okay? Okay tayo? Kaya pakisabi sa atin mo, be in love with Jesus. Yun. Parang talagang yung buhay, ilalaban natin to. Now, tuloy tayo. Ito, tatlong bagay. No? Remember the way you receive God's grace. If you experience it, realize why God gave the law and receive your new identity in Christ. Now, yung word na remember, tayong lahat kasi makakalimutin. Di ba? Tingnan niyo katabi niyo. Tingnan, huwag kayo maya. Nakalimutan mo, nasa service ka. So, di ba? So, at least naalala niya na. So, we need to receive. Now, remember, paano ko ba talaga natanggap yung biyaya ng Diyos? How did I become a Christian? How did I become part of God's family? Kailangan maliwanag sa atin yun eh. Naaalala mo pa ba? Kaya sabi ni Paul, tingnan nyo ang bigat na sinasabi ni Paul. Sabi niya rito, you foolish Galatians. Grabe, no? Para ang bigat ng pagkakasalita niya. Who has bewitched you, before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Yung mga salita niya, hindi nakakatuwa. Sabi niya, ano ka ba? Ay, yung mga Galatians, yun na nga. Diba? Parang, sino nangulam sa inyo? Nakita ko niya yung word, sino nangulam sa inyo? Parang sinasabi niya, you were hypnotized. Nilinlang kayo, niloko kayo. Sabi niya, sino nanloko sa inyo? Hindi yun pang-iinsulto. Yung sabi niya, you foolish Galatians, parang ang mamangmang naman ninyo. Kumbaga sa saltatan, yun. Parang, bakit? Pero alam niyo, yung salitang yun, hindi yung parang galit na galit siya, parang insultuhin silang lahat. It was a feeling of great concern. Parang, paano mo nagawa yan? Anak naman eh. Alam niyo yung pakiramdam ng tatay, anak naman, alam mo na, paano ka naloko? Paano ka nakulam ng ganyan? Paano ka nabudol sa panahon natin? Paano ka na-scam? Ano nangyari sa'yo? Di ba yung sabi na pag nabudol, para ka na-hypnotize? Paano ka nabudol ng ganyan? Anak naman. Nakalimutan mo ba? Look at this. The gospel truth was publicly displayed, publicly portrayed. Hindi mo yan maitatago. Jesus Christ was crucified. Di ba? Hindi yan, parang alam mo yan even in history, what Jesus did on the cross. Kasi ang mga manloloko, maraming itinatago, hindi lang idinidisplay lahat ng bagay. Ang dami lang fine prints na nilalagay, ang dami lang mga hindi sinasabi. Marami sila, kaya yung term ni Paul, doon sa first two chapters, ang sabi niya, they sneak out. Pumasok sila ng palihim. They were bringing out teachings na ayaw lang i-expose sa lahat. Kaya marami, mga banloloko sa atin, papasok sa D-group, ayaw nilang kausapin yung mga pastor. Ayaw nilang kausapin. Bakit? Kasi nga ayaw lang ma-expose. Niloloko lang nila yung mga walang alam. Hindi ganoon. Nakuha ninyo? Kaya nga ito, tayo lahat, hindi pwedeng kami lang ang pwedeng magbasa, kayo hindi. Hindi pwedeng kami lang pwedeng mag-aral, kayo hindi. Because truth must be publicly displayed. Nakuha natin. Hello? Pero hindi natin sasayangin yung mga oras natin na walang kwentang mga pakikipagtalo na hindi nakikinig. Kasi pag mga debate, wala naman nakikinig dyan sa isa't isa eh. Kasi habang pinakikinggan ka, papakinggan na kagad, iniisip niya na yung sagot para sa'yo. Hindi na sila after the truth. They're after winning the argument. Pero kung if we are after the truth, it is very clear. It is publicly portrayed. Are you following? Andyan na yan. Hindi mo pwede sabihin, hindi. Kasalanan na natin if we're not checking. Kasalanan natin if we're not reading. Ilan sa inyo nagbasa na ng Galatians? Napaulit-ulit. O, tinan nyo?
If we're serious about the gospel, dapat binabasa na natin to. Hindi yung, dito na ako pinanganak, tama na yan. Ito na sinabi ng tatay ko, ito na sinabi ng nanay ko, ito na sinabi ng ibang tao. Paano kung mali yung pinagsasabi nila? It only shows sometimes that we are not really loving the truth. Kasi sabi sa Thessalonians, alam niyo, ba't sila naloko? Because they do not love the truth. Pag hindi mo mahal ang katotohanan, even God Himself will send a deluding spirit so that you may believe what is false. Type nyo ba yan? Be honest. Talaga bang mahal natin yung katotohanan that we want to understand? Alam nyo, kahit nag-aaral ako sa biyaya ng Diyos, hallelujah. Alam nyo bakit? Hindi ako basta nakikinig sa teacher. Pinag-aaralan ko, pati sinasabi ng teacher. Kaya naalala ko kasi wala akong sariling libro. Dahil mahirap lang kami, nangihiram na ako sa library. At nag-aaral ako kahit ibang libro, inaaral ko. Tapos tinatanong ko yung teacher. Pag nag-exam kami, di baling mali ako sa sagot. Basta ipapaliwanag sa teacher, ayon kay ganito, ganyan. Sir, yung solution niya parang mali eh. Naalala ko, there was an instance, ganyan, exam namin eh. Sabi ko, sir, ayon kay ganito, kay Mas and Uzri, mga ganyan, nagkukota ko ng mga author. Sabi niya, yung solution ninyo, iba. Doon sa sinasabi niyang principle. Oh, the problem with you, Mr. Saking, you are reading a lot of books. You stick to our textbook. Because the reason why we're using our textbook, because that's what we trust. Ganun, ha? Okay, sir, okay. Nag-exam ulit. This time, nakakuha ko ng textbook namin. Aral, ha? Sir, excuse me, sir. According to our textbook, your solution is also wrong. Di ba? Yung panibago exam na to, ha? Sir, I think there is something wrong with the way you answered it based on our textbook. Sabi niya, you know, Mr. Saking, the problem with you, you're only sticking to our textbook. Nalito na ako. So, ganyan ang reaksyon ng mga classmate ko. Si sir, palusot. Di ba? Pag-isipan nyo, kahit pag nakikinig kayo yung mga iba-ibang sinasabi tungkol sa issue ng korupsyon, ang papait ng mga leaders natin, ang papait ng mga congressman, lahat, mga senat, puro sila honest. Walang nagkasala sa kanila. Napansin nyo, pareho ng mga Pilipino because they are our representatives. Nakuha? Hindi naman tayo umaamin ng ating mga pagkakamali eh. Kaya hindi natin makita yung katotohanan. Katulad nito, kasi nadali tayo makalimot. Naalala ko, nung kailan ba yun? Sa kahapon, I was praying. Sabi ko, Lord, ba't ako nasasaktan? Bakit ako bumabalik sa ganitong pakiramdam na nasasaktan ako? Tapos sabi niya, mayabang ka kasi. Pag nasasaktan ka, mayabang ka. Di ba tao lang ako? Talaga na normal na nasasaktan? Oo, kaya lang hindi ka na naniniwala na ako may control ng lahat ng bagay. Kaya try mong i-control ang sarili mo. Kaya ka mayabang. Okay, sige. Humingi akong tawad, iyak-iyak pa ako. Sa sobrang pressure ng dami kong schedule, nung gabi, meron akong hindi kasali sa schedule originally na nabigla ako. Mayroong uso na pala ngayon yung tinatawag na gender reveal, no? Yung nire-reveal yung surprise yung baby, kung lalaki o babae. Pero praise God din yun, at least hindi na sila magdidesisyon pag napainganak na. Hindi niya nakuha, no? Di ba? So, at least it was revealed, di ba? So ito na ako. Sinabihan ko ni asawa ko, sweetheart, magdadala na ako sarili ko sa sasakyan. Kahit magbabike lang ako. Kasi sigurado ko matagal yan. Ang dami ko pang gagawin. Sabi niya, hindi na, sama-sama na tayo. Mabilis lang to. Sabi ko, ito na nga po yung mabilis. Alam niyo, ako, hanggat kaya ko, ayoko makipagtalo sa mga ganyang bagay. Sige na, punta tayo. Ito na. Pagpunta doon, patagal na nga ng patagal. Ang daming program. Di ba? Kala ko mabilis lang. Tapos sabi niya, sweetheart naman eh. Para sa anak mo to. Pagmamahal natin sa kanila. Tapos Lord, amen. Kaya sabi, pagmamahal. Pasok na, naintindihan mo na. Nagsalita na ako. Mami, ang konti, ang tagal na naman. Tapos, tinan niyo pa, ang dali makalibot, di ba? Kanina lang kasasabi lang ng Lord, dahil sa pagmamahal, gawin mo. Ngayon, babalik ka naman sa kayabangan. Ano ba? Hindi pa makitapos! Sa loob mo, hindi pa makitapos! Bumabalik na naman yung pagkatao mo na maiinis ka na naman, ang tagal-tagal. Kasi alam niyo po sa totoo lang, pagdating ko sa bahay, siyempre wala ako ng choice. Pinaalala ng Lord, ano ka ba naman anak? Tutulungan naman kita eh.
Siyempre, ang hirap po maghabol ng yung aayusin mo yung PowerPoint. Kasi gusto ko may PowerPoint na maganda para hindi kayo natutulog. Kaya inabot na ako ng mga 12:00, hindi pa ako tapos. Sabi ko, Lord, paano ko ba gagawin to? Pray ako. Tapos sabi niya, anak, matulog ka na. Yung mga tao, tulog na. Matagal na. Kaya ikaw tulog ka na rin. Magpahinga ka na. Kasi unang-una, the Lord gives to His beloved even in their sleep. I want you to rest. So tulog na ako. So what I'm trying to say is this, ganun tayo kadali makalimot. Ang dali natin makalimutan sa Jesus Christ was insulted on the cross. Ang dali natin makalimutan na Jesus Christ suffered on something that He did not commit. About a sin that He did not commit. Kaya it was publicly portrayed. Nagkakaninyan? Kaya tayo agad apektado. Kaya papansin nyo, balik tayo. And I praise God na yung salvation is really by grace, not based on our performances. Kasi kung performances lang na to, wala na tayong pag-asa. Hindi na tayo magiging Christian. Hindi na tayo maliligtas. Not one of us will be saved. Di ba? Okay ba yan? Tuloy tayo. Tingnan nyo ha. This is the only thing I want to find out from you. Balik tayo ulit. Did you receive the Spirit by the works of the law? Or by hearing with faith? Para sinasabi niya, ang sinatanong niya, nung naging Christian ka ba? Dahil sa mabait ka? Dahil sa mga pinaggagawa mo? O dahil sa nanampalataya ka na si Jesus Christ died for you? Hindi na sinasabi niya, obviously the answer is, it was by faith. Tama? It was by faith. Parang it's a question, parang answerable by, it was by faith. Parang sinasabi niya kagad, malinaw na, di ba? Pero bakit tayo ganito? Bakit kailangan ng Espiritu? Remember in Romans, kung naalala pa ninyo yung ating aralin doon, no one can ever please God unless the Holy Spirit is in him. And everyone who does not have the Spirit of God does not belong to Him. Kaya ang Christianity is evident by the Spirit of God. Nakuha natin. Kaya it is a supernatural life. It is not something na inimbento natin. You become, your being has changed because of the presence of the Spirit of God. Kaya nga, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live. Paulit-ulit yan eh. Now, balik na tayo dito. It's by faith. Natuloy pa tayo. Sabi niya, are you so foolish? Have you having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Parang ganito, nagsimula ka sa Espiritu, nagsimula ka sa by faith, pagkatapos sasabihin mo, ikaw nang bahala para i-maintain mo kung ligtas ka o hindi. Ganun ba yun? We cannot perfect it on our own flesh. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the author and the perfecter of your faith. Nagkakanin yan. Hindi kumbaga, nagsimula ako kay Jesus, tapos ako nang bahala magtutuloy. Kapag nag-fail ako, I'm dead. Hindi ganun. Pag sinimulan ni Jesus yung buhay, bubuin niya. Kaya sabi din ni Paul sa Philippians, what He began, He will complete it until the day He comes. Tama? Nakuha ninyo? Kaya nung naging Christian ka, nagwo-worry ka, Lord, tanggap mo pa ba ako? Mahal mo pa rin ba ako? Anak naman. Minahal ba kita dahil kaibig-ibig ka? Remember, you love me because I first loved you. Minahal kita, sukdulang ka ng sama noon, naalala mo? Ngayon namatay na ako sa iyo, sasabihin mo, hindi na kita mahal? Pwede ba magbago pa yon? Kung yung wala ka pang napapatunayan, minahal kita eh. Ngayon pa, magbabago ang aking pagtingin sa iyo? Naintindihan? Pakisabi sa katabi mo, asa ka bang mahal ka ni Lord? Hindi ninyo, ayaw yung tingnan yung katabi nyo eh. Parang natatakot kayong malaman na, hindi. Hindi, natotoo lang. Ikaw ba, confident ka na mahal ka ni Lord? Alam nyo, maraming Christian hindi confident. Pag binasa nyo si John, matutuwa kayo. And the disciples whom Jesus loved. Ganun siya magsulat. Sino ba tinutukoy niya? Siya. Siya naman nagsulat dun eh. He was so confident that he is loved by Jesus. Kaya pagka tinanong sa sarili mo, ikaw confident ka ba? Mahal ka ni Jesus? Yes. Yes? Meron pa, yes? Yes. Hindi ka convinced eh. Ulitin ko ha, ikaw, kumbinsido ka ba? Mahal ka ni Jesus? Di ba? Yung iba, yes! Parang Indian eh, yes! Pero anyway, dapat kumbinsido tayo kasi bakit? Kasi that is exactly the point. Obviously, we began by faith, we received the Spirit, then we experience the miracles and transformation of the Lord.
Di ba? Kaya so then, sabi niya, does He provides you with the Spirit and work miracles among you? Do it by the works of the law or by hearing with faith? Di ba? Kasi ang yung mga nag-i-sneak out, tinasabi nila, okay, gusto niyo talaga ma-experience yung fullness ng God, salvation ng Diyos, you need to be circumcised. That's based on the covenant law ng mga Hudyo. You need to follow this mga rituals, you need to follow these laws, dapat ganun. To earn. There's nothing wrong about those laws. Ang problema, you have to do all of this para ma-earn mo yung favor ni God. And sabi ni Lord, hindi nga ganun eh. You already earned it. Nasa iyo na yun eh. Bakit ka pa maggagawa na naman ng kung ano-ano para lang makuha mo yun? Hindi. If ever you will do what is morally correct, it was just because it is part of the nature of a new Christian, of a new being. Part ng being yun, pa hindi mo mababago yun. Naalala niyo yung kwento ng Scorpio, yung sumakay sa likod kasi tatawid siya eh. Sabi niya doon sa turtle, yung pagong, sabi niya, Manong Pagong, sakay mo naman ako, tawid mo sa kabilang ibayo. Ay, wag na. Tutusukin mo lang ako, di patay ako. Eh, pag tinusok ko na, di patay tayong dalawa. Malulunod tayo. Sabi niya, oo nga naman. Sige na, sakay ka na. Sumakay na. Hindi pa nakakalayo, tinusok na siya. Ba't mo ako tinusok? Mamamatay tayo. Hindi ko alam, nature ko atay. Nature niya kasi na manusok. It's something, if you become a Christian, yung nature mo, magbabago yun. Kaya magtataka ka, yung dating tuwang-tuwa ka, ngayon hindi ka na natutuwa. Nung hindi tayo Christian, paano tayo magkwentuhan? Pare ko, inuman, wala. Ilan na yun, no? 3 bote lang, wala yan. Isang case. Nga, ganun ka eh. Ang hina mo naman uminom. Ako, 2 case. Payabangan pa eh. Di ba? Bisa pa. Yan, yung babaeng yan. May asawa ka na pare. Well, papatunayan sa'yo, wala asawa. Akin yan. Payabangan pa eh. Pero ngayon hindi, para kang Joseph. Nung naging Christian ka, para ka ng Joseph, di mo maintindihan bakit? Ba't nagbago? May lumalapit ang babae, ay, Joseph, ganon. Hindi ka natutokso, parang, hindi. Biglang, ikaw na yung tatakbo eh. Ikaw na yung tatakbo. Dati, nung hindi ka Christian, grabe, ikaw naghahanap ng mga pangalitratong, mga sexy, ganyan. Ngayon, pag nakita mo, parang, kakaya naman. Ba't naman, nakuha niya, hindi ka sa nag-iinsulto ng iba, pero nakita mo, parang iba na yung taste mo. There was a change of nature. Nakuha niyo? Dati yung magsinungaling ka, ang dali eh. Ba't ang dali magsinungaling? Ngayon pa magsisinungaling, para ka na, liar na palabas, magsisinungaling ka lang, pogi ako. Parang hirap na hirap ka eh. Di ba? Nandiyan yung ibig sabihin. Parang there's something different na nakukonsensya ka hindi maintindihan. Bakit? Because there's something became alive in you. The Spirit of the Lord, your own spirit became alive in you. There's a change of heart. Nagkakaintindihan? Kaya yun ang sinasabi ng Lord. These miracles, na-experience nyo ba yan? Because of the law or because of by faith? Are you following? Kaya sabi na niya, kaya tama sabi ni Timothy Keller, the gospel is not good advice. It is good news. What kind of news? About Christ has already done. Ginawa na lahat ni Christ para sa iyo at para sa akin. Amazing, no? Di ba kayo nagpapasalamat niyan? Yung kumbaga, yung confidence mo that you will be with God in eternity, ay hindi na yung dahil sa nagawa mo, kundi, thank you Lord for accepting me for who I am. Amen po? Nakakapagod ho yung lagi tayong trying hard. Kaya nga tama yung invitation ni Jesus, come to me, those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Learn from me, for I'm humble and meek. Oh, wow. Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. Hindi mo kailangang magpatunay. Hindi mo kailangang magpakumbaba ka. Aminin mo. Kaya maraming pagod sa atin, ubod tayo ng yabang. Trying to prove that we are worthy of eternity. Kaya pag may nag-rebuke sa atin, gagalit tayo. Di totoo yan. Pero kung alam natin makasalanan tayo at niligtas na tayo ng Diyos, pag sinabi sa atin, ganun ba? Thank you for telling me. Thank you. I have an opportunity to improve. Nakuha? Now, hindi ko sinasabi automatic lahat yan, ha? Dahan-dahan nangyayari yan. Dati ganun din ako, nagre-react ako, sabi ko sa asawa ko, how can I be a better husband to you?
Ay, wag na, magagalit ka. Eh, ba't na magagalit? Nagalit nga ako. Nagalit. Sabi ko, ay, patay. Nagalit nga ako, tama siya. Doon pala ang problema ko. Hindi ko matanggap na magagalitin ako. Until one day, pinapakita ng Diyos yung dahan-dahan. Lumalabas pa minsan-minsan, pero hindi na katulad ng dati. Nakuha ninyo? Dati, laging galit. Ngayon, gagalit na lang. Tapos, paminsan-minsan na lang. Tapos, bigla na lang. Malaking pagbabago, ibig sabihin. Ibig sabihin, marami na, malayo na. Hindi na yung may checklist ka ng gospel. Hindi yung may performance list ka na. May requirements ka na. Nagawa ko na to. Kaya iba, pupunta sa service, hindi para makilala si Jesus, kundi ma-check yung, oy, nakapagsimba na ako, okay na ako, oy, nakapag-fellowship na ako, oy, nakapagbasa na ako ng Bible, oy, nakapag-pray na ako. Nag-checklist tayo na parang, ay, salamat, nakapag-share na ako ng gospel, Christian na ako. Hindi. Ang dami ko ng reward sa langit. Hindi ganun. Thank you, Lord, for the privilege that you're using us. Amen? Thank you, Lord. Yan. Kaya ibang-iba. Kaya balik tayo sa Galatians. Sabi niya, even si Abraham, ito, amazing, no? Ngayon, balik tayo. Kasi maraming tatanong, paano nung Old Testament? Ganun pa rin, hindi nagbago yan. Tingnan niyo. Even so, Abraham believed God, and it was reckoned. Yung word na reckoned, parang accounting term na ibinilang na, inimpute na sa kanya na siya ay righteous. Ibig sabihin, siya ay ganap na katanggap-tanggap sa Diyos. Siya ay napawalan sala. Ikinonsider na sa kanya yon. Fully paid na siya, kumbaga sa ano. Kaya yun sabi niya, even so, kahit si Abraham, ang tagal na nun ah. Oo, sa totoo lang. Wala pang batas nung binabi ni Jesus yun, ni God yun sa kanya. Paano natin nalaman? Dito rin sa Galatians 3, talon lang tayo sa verse 17. What I'm saying is this, the law which came 430 years later does not invalidate a covenant previously ratified by God so as to nullify the promise. Nung binigyan ng Diyos sa kanya yung covenant, yung tipanan, pinangakuan siya ng Diyos ng kaligtasan, pinangakuan siya ng Diyos ng lupain, kung saan ang kanyang salinlahi maninirahan. Nung pinangako sa kanya ng Diyos ang kalangitan, ano sasabi ng Lord? 430 years, wala pa yung law. Humawak lang siya sa pangako ng Diyos. Anong ibig sabihin? Totally ang focus niya, si God. Hindi yung ano yung magagawa ko para ma-please ko si God. Hindi. Si God lang ang focus ko. Wala nang iba. Naintindihan? Andiyan pa tayo. Kaya balik tayo. Kaya sabi niya, imagine, wala pa yung law. Ito pa. Brethren, I speak in terms of human relations. Even though it is only a man's covenant, yet when it has been ratified, no one set it aside or its condition to it. Ano siya sabi niya? Yung nagawa ng covenant si God, kasi noon, yung covenant, yung mga kontrata, kapag na-ratify na, ibig sabihin, pag napagtibay na, may witnesses na, hindi mo na pwedeng baguhin yan. Hindi mo na sa panahon natin, ganyan na nga di ba? Hindi mo pwedeng basta baguhin yung kontrata. Pag napirmahan mo na yan, yung kontrata. May witnesses, yan na yung kontrata. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Noong panahon nila, mas mahigit. Kasi yung mga Hudyo, noong panahon na si God nakipagkontrata kay Abraham, hinati yung hayop. Ang idea, sino man sumuway, doon, hahatiin din yung katawan into two. Kaya may blood covenant na tinatawag. Pero when God did that covenant with Abraham, pinatulog niya si Abraham. Si God lang ang dumaan sa gitna. Kaya it was only the Lord giving His own Son, Jesus Christ, whose body was broken for you and for me. Yun ang covenant ng Diyos. Wala tayong part doon. Kung sa atin, recipient lang tayo ng blessing ng covenant. Nakuha ninyo? Sobrang, wow! Amazing! Sabi niya, hindi na yan pwedeng baguhin. Kaya tama si Bob Duffindo. Sabi ni Bob Duffindo, the law came later. Nauna na yung law, later pa yung law. Kumbaga, dito na yung pangako ng Diyos, yung law, saka pa yan. Sabi niya, it cannot cancel the earlier promise. Hindi niya na mababago yung pangako ng Diyos. And sabi niya, therefore, salvation must still be by promise, not performance. Nagkakaintindihan? Parang isang mama, nag-apply ng trabaho. First day niya ng trabaho, tinanggap na siya. Tapos nagulat siya, pagtingin niya ng kanyang bangko, binayaran na ako agad. Wala pa ako nasisimulan. Sabi nung, tagpunta ka agad yung mama. Sa HR, kausap niya HR, sabi niya, Ma'am, parang mali po yung, binayaran na po ako, wala pa ako nagagawa. Ganito sa opisina namin, binabayaran na namin bago magtrabaho. Yan ay grace ng Diyos. Ganito rin sa patakaran ng Panginoon Diyos. Wala ka pang ginagawa, niligtas ka na.
Hello? Di ba? Yun ang sinasabi ng Lord. Wala ka pa napapatunayan, niligtas ka na. Darang, tinanggap mo lang yung pangako, naniwala ka lang sa pangako. So balik tayo sa 7. Sabi niya, therefore be sure that it is those who are of faith who are sons of Abraham. So lahat ng nanampalataya, the way Abraham did, yan ang mga anak ng Diyos. Kaya ang tawag sa kanila, the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith. Nakikita niya na in advance. Yung mga hentil tulad natin, they will also be saved, similar to how Abraham got saved. Paano daw? Preach the gospel beforehand to Abraham saying, all the nations will be blessed in you. Kaya makita niyo sa Genesis 12, hindi ko na babasahin, at Genesis 22. Sabi niya, lahat ng mga bayan mapapagpala dahil sa iyo because your example will also be the same way these people will receive their salvation. It's by faith in the promise of God. Okay, Ben? Naniniwala ka ba sa promise ng Diyos? Now, kung naniniwala ka, iyo yan. Ito, tinan niyo. So then, those who are of faith are blessed with Abraham, the believer. Tayong mga tumanggap sa pangako ng Diyos. Yes. Now, let me ask you this. Huwag kayong mahihiya dahil nagtaas yung katabi nyo. Kahit, kasi sarili yung conviction ha. Naniniwala ka ba may buhay na walang hanggang ka na ngayon? Pakitaas sa kamay. Oh, good. Kasi nyo, marami hindi pa nagtaas sa kamay. Okay lang yan. At least alam mo kung ano yung kalalagayan mo. Now, marami sabihin, ang yayabang naman ninyo. Alam nyo na, may buhay kayong walang hanggan. Yun ang sabi ng Lord eh. Oh, alam nyo, hindi lang si Paul nagsabi niyan. Kaya alam nyo yung consistent eh. Pati si John. Tingnan nyo si John. Kung tinanggap natin ang patotoo ng tao, ang patotoo ng Diyos ay higit na mas matindi. Sabi niya, kung tinanggap, dahil yung testimony ng Diyos, ito na dyan ka. Malungkot siya, no? Dapat nandito siya eh. Yeah? For the testimony. Sabi niya, dahil yung patotoo ng Diyos ay ito. Nagpatotoo siya tungkol sa kanyang anak. Na ang sino mang nananampalataya sa anak ng Diyos, meron siyang patotoo sa kanyang sarili. Na ang sino man na hindi nananampalataya sa Diyos, yung patotoo ng Diyos, ay ginagawa siyang sinungaling. So pag sabihin mo, kung yung patotoo ng Diyos, hindi mo pinaniwalaan, para sinatahasan mong sinasabi, sinungaling ka agad. Nakuha? Ayan. Because he has not, dahil hindi siya naniwala sa patotoo ng Diyos na ibinigay niya tungkol sa kanyang anak. Nasusundan natin. Now, ito mga tindin, sabi niya, ano ba yung patotoo ng Diyos? Ito ang patotoo ng Diyos. Na nagbigay ang Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na yan ay nasa kanyang anak. Ang sino mang may anak ay may buhay. Ang sino mang walang anak ng Diyos, wala siyang buhay. Ito mga bagay na to sinulat upang kayong mga nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, para malaman mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Now, naniniwala ka ba na ikaw, ayon sa patotoo ng Diyos, na kapag si Jesus nasa sa iyo, ikaw ngayon ay may buhay na walang hanggan. Tama? Kung nandyan na yung buhay na kung wala si Jesus, wala kang buhay na walang hanggan. Pag hindi ka naniwala, bagamat tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang iyong Panginoon, hindi na ikaw nabubuhay, kundi si Jesus na nabubuhay sa iyo, tapos hindi ka rin naniniwala na may buhay kang walang hanggan, ano sinasabi mo tungkol sa Diyos? Ha? Sinungaling! Ang kapal naman ng apog natin para sabihin yan. Kaya isipin nyo kung naniniwala tayo sa sinabi ng Diyos at nandiyan si Jesus sa buhay mo, ano meron ka? Buhay na walang hanggan. O tanong mo yung katabi mo, ikaw ba naniniwala ka ba may buhay na walang hanggan ka? Nandiyan na ba si Jesus sa buhay mo? Yan ang tanong sa atin. Kasi kung wala si Jesus, kahit sabihin mo may buhay na walang hanggan ka, wala ka nun. Pero kung nandiyan na si Jesus sa buhay mo at alam mo na si Jesus talaga ang Panginoon mo, alam ko may buhay na walang hanggan. Sabi ni Lord ang dami ko pa rin pagkakamali. Dapat lang na maintindihan mo hindi tayo mape-perfect. Di ba? One day mape-perfect ka pero in time sa Lord na yon. Pero ang mabagay, hindi ka sinless. But you will notice something new. You will sin less, and less. Amen po?
Kaya, paano ko nadadapa pa rin? Normal lang. Kahit yung baby, anak ko, nadadapa naman yun una, nung baby pa lang siya eh. Kahit matanda na nga, nadadapa pa eh. Tama? O so, hindi na ba siya tao dahil nadapa siya? Hindi ko na ba siya anak dahil nadapa siya? Hindi. Anak ko pa rin siya. Ang iba lang, ibabangon ko pa siya bilang tatay ko. Halika anak. At tayo'y magpatuloy maglakad. Hello? Yan ang Christian life. Yan ang Christianity na sinasabi ng Panginoon. Di ba? Ang sarap isipin yan. So balik tayo. Sabi niya, for as many as the works of the law are under a curse, for it is written, cursed is everyone who does not abide by all things written on the book of the law. Sino mang hindi sumunod sa kautusan ng batas, sinusumpa yan. Kaya sabi niya, to perform them. Yan ay hindi, kinote yan ni Paul sa Deuteronomy 27:26. Check nyo na lang ha, hindi ko na pupunta doon. Kasi mapapahaba tayo, maraming nagagalit. Ang haba naman mag-preach niyan. Kasi sa totoo lang, hindi ko pwedeng paikliin kasi pag hindi nyo naintindihan, gospel to, hindi natin seryosohin pare-parehas. Di ba? Kung narinig mo lang yung dulo, nakatulog ka pa, patay. Kaya kailangan ko ulitin. Di ba? Ginagawa ko to dahil mahal ko kayo. Kung ako lang gusto kong pagsalita, 3 minuto lang, tapos na eh. Sarap atam na katutulog ka pareho ninyo. Now, balik tayo. Sabi niya, so anong ginawa ni Jesus dito? Ine-explain ni Jesus, sabi niya, hindi niya tinanggal yung curse ha. Tingnan niyo ha. For as many as for the works of the law under a curse, for it is written, cursed is everyone who does not abide by all things. So, in other words, pag hindi tayo sumunod, cursed tayo. And ang problema, hindi tayo makakasunod talaga. As if God is looking for perfection. Kaya sinabi ni James ito, si James naman ang nagsabi, for whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all. No, wag na tayo lumayo. Sa 10 commandments na lang ng Diyos, yung 10 commandments, ilan sa inyo naka-perfect? Ha? Sinusumpa ka ayon sa Bible. Diba? Di tapos sa tayo lahat. Walang perfect. Kahit ako, hindi naman ako perfect. Sa totoo lang, nung nalaman ko yung law, ay patay ka! Ano to? Diba? Lalo na, yung law na yun, bare minimum lang yun. Kasi sabi ng Bible, thou shall not commit murder. Ang intindi na natin, uy, pumatay ka, yun, lagot ka. Hindi, ang sabi ng Lord, yung lang maasar ka sa isang tao na parang ayaw mo siyang makita sa mundo. Yung parang, every time nakikita mo, kumukulo dugo mo. Okay, every time makita mo, parang ayaw mo siyang kausapin. Ayaw mo siyang pansinin. Pumatay ka na nun. Sabi ng Bible. Dinagdagan pa ni John. Sabi niya, kung ikaw ay may nakitang kapatid na nangangailangan, kaya mong tulungan, hindi mo tinulungan, murderer na rin. Ano ba yan? Ilan na napatay natin? Pakisabi sa katabi mo, ikaw na, ilan na napatay mo? Tayo, mamamatay tao na tayo agad. Ito pa, thou shall not commit adultery. Ang intindi lang natin sa adultery, yung nakipakapit lang sa Kaya ang law naman natin, ginagawa, pang babae lang yan. Babae lang pwede mag-commit ng adultery. Ang lalaki, concubinage. Diba? Ganun natin, excuse pa tayo. Pero totoo yan, sabi ng Lord, hindi. When you look at a woman with lust, o sino kausap niya doon? Lalaki. Sabi niya, you have already committed adultery in your heart. Patay na naman. Sino dito hindi pa nag-isip ng masama sa ibang tao? Nag-isip ng kung ano-ano. Ako lumaki ako sa pornographic magazine eh. Kaya nung nagta-tricycle driver ako, lahat ng makita kong babae, nire-rape ko eh. Sa isip. Kaya matagal na ako adulterer, sabi ng Lord. Kaya bigla ako na-realize, impyerno talaga lahat ng aking deserve. Wala akong karapatan mapunta sa langit. Tapos na ako rito. Lalo na dinagdagan pa ng COVID. Naku, huwag natin pag-usapan, hindi nila maintindihan basta-basta eh. So lahat tayo, yari na. Sabi niya, thou shalt not bear false witness against your neighbors. Tayo, nakakita lang tayo, uy, bagong kotse niya. Kurakot palagay ko yan. Di ba? May bagong kotse lang. Uy, ang ganda ng kotse niya. Oh. Palagay ko yan sa TPW, sa tatrabaho yan. Wala ka pang alam ha? Di ba bearing false witness na yun? Di ba? Parang agad-agad nag-iisip ka na. May classmate mo, nag-aaral ka, ang taas ng grade. Nangopya yan. May kodigo yan, palagay ko. Agad-agad, kung ano na sinasabi natin, kinikwento pa natin sa iba. Di ba? Doon pa lang yari na tayo eh. Alam natin, oops, we're dead. We are all guilty of all. Nakuha ninyo? In other words, we are cursed. We are cursed. Kasi sabi ng Bible, Christ, buti na lang, Christ redeemed us from the curse of the law.
paano niya tayo ni-redeem from the curse? Paano niya tinanggal yung sumpa sa atin? Ganito, having become a curse for us. What? Hindi niya lang inalis. Siya na ang pumalit sa pwesto natin. Sa halip na ikaw at ako ang masumpa, kinuha niya yung sumpa sa kanyang sarili. Kaya nga sabi niya, He became curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Yun ang dahilan kung bakit He had to be crucified on the cross. Publicly portrayed para maintindihan natin that He took the curse from us. Instead na tayo, siya na. Pero mo, biglang wala ka ng sumpa. Theologically speaking, yung standing mo biglang naging ayos. Psychologically speaking, biglang nagkaroon ka ng kapayapaan. Di ba? Sa totoo lang, pag sinabing, Pastor, totoo ba yung sumpa? Kasi sinumpa ako dati ng nanay ko eh. Sinumpa ako dati. Di ba lagi kang nababagabag? Biglang sasabihin ng Diyos sa'yo, wala ka ng sumpa. Kinuha ko na yon. Kaya wag mo intindihin kung sinumpa ka ng nanay mo, hindi ka makakapag-asawa. Hindi ka nakakapag-asawa dahil wala nanliligaw sa'yo. Yun lang ang dahilan. Hindi dahil sa sumpa, kundi dahil sa realidad na kulang talaga ang lalaki para sa babae. Nakuha. Pero isang bagay lang tatiyakin mo, hindi lalaki, kung ikaw babae, ang magbibigay ng kaligayahan sa'yo. Kung ikaw naman lalaki, hindi babae magbibigay ng kaligayahan. Lalong hindi yung kapareho mong kasarian. Tanging si Jesus lamang ang magbibigay ng totoong kaligayahan. Paano ako nakakatiyak? Maraming nakapag-asawa, hindi masaya. Kung hindi lang dahil kay Jesus. Naintindihan po? Kaya ang susi, si Jesus pa rin. Bakit? Kinuha niya yung sumpa theologically and psychologically. Amazing Savior. Kaya sabi ng Lord, in order that in Christ Jesus, look at the words, the blessings of Abraham might come to the Gentiles so that we would receive the promise of the Spirit through faith. Ano yung sinasabi ni Lord? That Abraham is blessed with the city built by God. And we're blessed that we will be there also in eternity. A city founded by God Himself. Yung blessing ni Abraham, blessing mo din. Atin na yan. Kaya very confident tayo to come to God in prayer. Confident tayo to ask God kung ano yung guidance sa atin just to keep us safe and talagang parang at peace. Naalala ko nung January, nung kinasal yung anak ko, nagpe-pray ako kasi gusto ko rin naman po magkaapo, di ba? Kinasal na. Nagpray ako. Sabi ko, Lord, bibigyan mo kami ng apo ha, kasi gusto ko po nung, yung apo na magagamit nyo the way you used me in the ministry. Kung ipapahintulot yung, nangusap ang Diyos. Next year, may apo ka na. Sabi ko, talaga? Oh, it's a boy. Maliwanag. Sinabi ko sa anak ko, next year, magkakaapo na ako. Tapos sabi nung kasama ko sa namin, payong kapatid. Kung hindi nyo pa narinig, meron kami payong kapatid. Yung host namin, kasi walang anak, sabi ko, alam mo, sinabi sa akin ng Lord, next year may apo na ako. Pastor, paano mo natiyak? Basta, sinabi na ng Lord sa akin. Tapos ito na, pagdating ng sinabi ko pa, March, nagbigay pa ako ng petsa eh. Ay, hindi yung buwan. Sabi ko, mga bangdang March, kanyan. O di, yung anak ko, iyak-iyak, hindi pa rin ako buntis. Hindi pwede mo buntis agad kasi March eh. Paatras yan bilang. So, pagdating ng mga Hulyo, nagpe-pray ako ulit, Lord, baka mali dinig ko ha. Huwag mo ko papahiya, dineclare ko na. Sabi niya, kung kahit mali ka, hindi ka kailangan mapahiya dahil ako pa rin ang didesisyon, hindi ikaw. Oo nga, okay. Pero, buntis na anak mo. True enough, July, buntis na anak ko. O, di ba? Tapos, papahula pa kung babae o lalaki. Di ba? Alam ko ng lalaki kasi nag-uusap na kami ni Lord. Di ba? Palagay ko, hindi naman magbabago isip ni Lord, no? Tapos, kahapon naghulaan, lumabas na gender reveal. Oh, lalaki. Oh, di ba? Praise God. So, ano ibig sabihin? Kasi tayo lahat, meron tayong relationship kay God. Hindi nyo kailangan, bakit siya kinakausap ng Lord? Ang totoo niyan, hindi mo kasi siya kinakausap. Sabi ng Lord, my sheep know my voice and they follow me. Kausapin mo kasi. Huwag ka matulog. Kipag-usap ka kay Lord. Di ba? Sa totoo lang, hindi tayo nagsasabi. Sabihin natin, ang pagkakipag-usap sa Lord, sabihin mo yung niloloob mo. Lord, di mo naman ako pinakikinggan eh. Anak, ako hindi mo pinakikinggan. Oh? Bukas ang Diyos, nakikipag-usap ang Diyos sa atin.
Andiyan na binigyan niya tayong Bible para basahin natin. Kikipag-usap siya sa atin. Sinulatan ka na in advance para makita mo na mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga yung relationship na yan, hindi lang pang eternity. Pati ngayon, na-experience mo na siya. Amen po? Kaya sinasabi ko sa inyo na sabi niya, now that no one is justified by the law, in other words, hindi ka mapapawalan sala because of the law, before God is evident, for the righteous man shall live by faith. Maging sa ating pagpapasalamat sa pagkain, by faith. Maging sa buhay natin, by faith. Kaya hindi na tayo natatakot anuman dumating kasi we are living by faith because we know that our God is faithful, because we know that our God loves us, because we know God gave Himself for us. He died for us. He loves us so much. So we need just to follow His instruction. Wala tayong talo. Kaya iba ayaw sumunod sa Diyos. Bakit? Kasi nagdududa sila eh. Balikan mo yung cross. He died for you. Hindi siya nag-iisip ng anumang masama para sa'yo. Nag-iisip siya yung best para sa ating lahat. Kaya sabi ng Bible, however, the law is not of faith. Bakit? Kasi may action, yung law, parang gawin ko to, para sigurado ako ligtas. Hindi ka by faith. By sight ka. Kaya sabi niya, he who practices them shall live by them. At hindi mo mape-perfect. Kaya sabi ni Lord, now the promises were spoken to Abraham and to his seed. And He does not say to seeds, hindi yung ibuong Israel. So as referring to many, but rather to one. And to your seed, that is Christ, Jesus. Ano sabi niya? What I'm saying is this, the law, which came 430 years later, does not invalidate a covenant and previously ratified by God, so as to nullify the promise. So sabi ng Lord, for if the inheritance is based on law, it is no longer based on promise. Kasi based on law na eh. Sabi niya, but God has granted it to Abraham by means of a promise. Binigay ng Lord yan dahil nangako siya. Wala pang napapatunayan si Abraham. Amen? Are you following? Kasi si Lord nakafocus siya kay God. Now, bakit may law pa? Ayan. Kaya realize why God gave the law. What was God's purpose? Kaya yun yung tanong din niya eh. Why the law then? Bakit may law? It was added because of transgressions. Having been ordained through angels by the agency of a mediator until the seed would come to whom the promise has been made. Bakit daw? Binigay yan kasi sa kasalanan. Ano ibig sabihin ni Paul nila? Para i-reveal yung sin. Kasi kung wala yung law, hindi natin malalaman na makasalanan tayo. Hindi natin malalaman na tayo, rebellious tayo sa Diyos. Di ba? Kunyari, kung ikay nagda-drive, wala namang stop sign. Di ba? Paano malalaman na nag-beat ka ng red light? Wala namang stop sign. So hindi mo alam na mali yun. Kaya tuloy nagkamunti ka magkabagaba. Bakit? Kasi walang huminto. Wala namang kasing batas na sasabi nun eh. Pero nung nalaman mo na, ayun, masama pala yun. Kasi baka madisgrasya yung iba. So everybody has to follow the law. Nakuha ninyo? So yun ang sinasabi niya. Kasi pinapakita natin. Kasi bakit? Lahat tayo swapang. Lahat tayo makasalanan. Gusto natin tayo lagi una. Tama ba? Kaya pag nag-red, bakit kasi yun nandiyan dyan? Tingnan lang darating ako red. Ano gusto mo lahat green sa'yo? Ano yun eh? Ano ka? Congressman? Joke lang. Pero what I'm trying to say is this. Ang punto dyan, dahil makasalanan tayo, we need to know who are sinners. Kumbaga, at hindi lang yun, nare-restrain tayo, para napipigilan tayo na gumawa ng mali. Kasi kung walang law, ay yari na tayo dito. Sa totoo lang, ang gulo na natin. Napansin nyo ba yun? Halimbawa, yung CR, babae o lalaki, walang pambabae, walang panlalaki, sama-sama. Palagay ko ang gulo-gulo nyo na doon. CR pa lang yun. Buti na lang, mayroong pang lalaki, may pang babae. Tama? Nakuha ninyo? Kasi mayroong nagsasabi, kasi ang gulo nga natin, kaya kailan meron. Ngayon, ito sasabi ng Lord. Kaya nga, in-ordain niya. Ngayon, sa paniniwala ng mga Hudyo, yung law, para ipakita nila na mas makapangyarihan yung grace, kasi yung law, dumaan pa sa maraming mediator. Una, natanggap ni Moses, pinadala ng anghel, at pagkatapos, yan ang mediator, until the seed would come. Hanggang dumating yung seed, pasa-pasa, maraming nag-deliver. Angel to Moses, Moses to the people of God. Kaya sabi niya nila, tiniya, paano pagkakaiba? Now a mediator is not for one party only. Maraming dinaanan. Pero yung promise, si God lang.
Si God lang. God and Abraham. Same thing with us. We became Christian hindi dahil sa agency of man, tapos ikaw, hindi. It's something personal. God is inviting you and you have to respond to God. Hindi ka kailangan mag-respond sa akin. Kay God ka mag-respond. Nakuha niyo, when you heard the message, it was the Lord speaking to you, not me, but you have to respond directly to God. Kasi isa lang ang mediator. Si God lang. Si Jesus lang. Nang sabi, there's only one mediator between God and man. Si Jesus lang. Nakuha? Andiyan pa kayo? Kaya maliwanag dyan, sabi niya, only one. So ano siya sabi dito? So, kung ikaw ay yung law, mas less, hindi siya, kaya mas superior yung promise kasi multiple steps, multiple parties, multiple mediators. Pero kaya yung law napaka-indirect, napaka-distant, at requires a lot of mediators. Samantalang yung promise ng Diyos, yung kaligtasan natin, yung grace, diretso. Okay? Kaya hindi mo kailangan maging membro ng CCF para maligtas ka. Hindi mo kailangan dumaan pa kung sinong anak ng Diyos. Si Lord lang. Because the only way is Jesus. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Hindi nyo kailangan dumaan sa akin, magbayad kayo sa akin, itong kaligtasan ko. Walang ganon. Nakuha nyo? Wala akong maitutulong, kundi mag-share lang ng gospel dahil yun ang sinasabi ng Lord. Mensahero lang ako, kayo pa rin magdidesisyon on a personal level. Kaya kahit nagdesisyon yung tatay mo, hindi automatic, pati anak mo ligtas na. Nakuha nyo? Kailangan diretso siya kay Jesus. Okay ba yan? Andiyan pa kayo? Good. Yan. At least maliwanag tayo. Now, tuloy tayo. 21. Ang sabi niya, is the law the contrary to the promises of God? May it never be. For if a law had been given which was able to impart life, then righteousness would indeed have been based on law. Kung yung law pala, magiging righteous na tayo, edi, di na natin kailangan ng grace. Hindi na kailangan si Jesus. Pero hindi Tuloy tayo. But the scripture has shut up everyone under sin, so that the promise by faith, yung pangako, in Jesus Christ might be given to those who believe. Kaya doon mo intindihan, if we understand fully na wala tayong maidadagdag doon, yung promise tatanggapin mo lang, ay, sobrang ginhawa. Kaya tayo, ulitin ko ayos ang ating relationship kay God, hindi dahil sa performance natin, kundi dahil sa ginawa ni Jesus sa krus para sa atin. Are you following? Kaya ang kulit-kulit ni Paul. Tuloy pa tayo. But before faith came, we never kept in custody under law, being shut to the faith which was later to be revealed. Ano sinasabi niya? Yung law, nag-e-expose sa atin. Parang Parang MRI. Ang MRI. Pagka nagpa-MRI ka, malalaman mo yung problema mo. Pero hindi ka magagamot. Iba yung procedure ng paggagamot. Parang katulad ng sabi nung yung anak niya, napilayan. In x-ray, kita nga, bali yung buto. Pero, yung x-ray, hindi nagpapagaling ng pagdudugtugin ulit yung buto. Ganon din ang ginawa ng law. Ito yung law, nalaman natin, makasalanan tayo. So, kailangan natin ng solusyon. Si Jesus yung solusyon. Nakuha? Yun yung good news. Tapos, sabi ganoon, kaya ano pang ginawa ng law? Ginawa niya, custody. Yung word na custody, parang kang binantayan. Nilagay ka sa isang kwarto para hindi ka magkasala. Kasi parang, ang lakas mo, parang sobrang nawabaliw ka na, nananakit ka na. Ang gagawin niya sa'yo, yung law, lalagay ka doon para kang nilagay sa kwarto. Tapos nilak. Para hindi ka makapatay. Para hindi ka makasakit. Yun ang ginagawa ng law. It restrains us. Hindi pa natapos doon. Sabi niya, therefore the law has become our tutor. Yung word na tutor dito, hindi ka pareho ng tutor natin na parang tuturuan tayo. Tapos, hindi ganon. Yung dito, yung word na tutor, para siyang guardian or babysitter na matapang. Matapang. Yung parang hindi siya magulang, hindi siya yung nanay mo, tatay mo, siya yung bantay na madalas, sasapakin ka pa, sumunod ka. Parang ganyan, di ba? So, ikaw upo, parang pagsasabi, sit na kagad, ganon. Wala kang magawa kasi tapang Kaya, sabi niya, yan, para malaman mo, kailangan mo si Jesus. Kasi hindi natin magawa Asar tayo Di ba? Parang ganito. Paano ba maganda illustrate? Parang ganyan. Yung traffic light, may red, tama? May red. Ngayon, bakit merong traffic light? Dahil wala yung pulis. Para yun lang traffic light, yun na yung law. Sunod ka na. Ngayon, pwede nang wala yung law.
Kasi nandyan naman na yung pulis. Siya na magsasabi kung go na o hindi. At minsan, hindi ka pareho ng tagal o ng bilis nung ilaw. Depende na dun sa nagta-traffic na tao. Parang si Jesus ngayon, eto na siya. Hindi na based doon sa traffic light, siya na nagsabi, come. Nakuha niyo? Kaya yun na yung sinasabi niya. Kaya we are to believe. Kala nga naman, sabi mo, totoo ba yan? Marunong ba yan? Ba't ako susunod sa kanya? Hindi. Kasi nga, yun yung pinaka-nirepresent doong law noona. Kaya para pumunta ka kay Jesus. Kaya we are now justified by faith. Parang ganito. Para lalo natin maintindihan. Kailangan, ang hirap, no? Pero kasi, yung iba, malayo nang narating eh. Yung babae, nagkaroon ng asawa, napaka-osi ng asawa. Nililista lahat ng kanyang gagawin. Dapat gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Tako yung babae, takot na takot. Gagawin niya talaga. By the dot, by oras. Takot na takot. Ngayon, lumipas ang ilang panahon, namatay yung lalaki. Talagang mamamatay yun, yung asawa eh. Nahihirapan eh. Di ba? Hindi ko man sinabi pinatay ng asawa. Kaya lang, yun yung dating eh, no? Namatay. So, paglipas sa ilang taon, nag-asawa ulit. This time, sobrang bait ng asawa niya. Very considerate. Siya naman, tuloy pa rin niyang ginagawa yung dati niyang ginagawa. Pero wala na siyang listahan. Tapos hanggang sa isang araw, habang naglilinis siya ng drawer, nakita niya yung listahan. Sabi niya, ito yung listahan ko noon. Pero ginagawa niya pa rin, pero hindi na dahil sa takot niya sa asawa niya dati, kundi dahil sa asawa niyang nagmamahal sa kasalukuyan. Nakuha ninyo? Anong pinaka-moral ng story? Magaling yung tutor? Hindi, ito ang idea. Bagamat yung tutor, tinrain tayo in preparation of the coming of Christ. Pero this time, not to gain favor, but because of the favor we received from the husband, ito na ngayon, we are doing exactly what we were prepared to do before. Nakuha natin? Tama? Kaya hindi pa rin tayo pumapatay, at sa totoo lang, mas higit pa nga, handa na tayong mamatay para sa iba. Tingnan mo yung katabi mo, handa ka bang mamatay para sa kanya? Pastor, patay na ito ata eh. Hindi, kasi yan! Ko talaga, di ba? Nakuha niyo yung difference? Nakuha niyo yung difference? Iba na, di ba? Hindi lang, kaya yun ang sabi ng Lord eh, iba na. Parang iniisip mo na yung ikabubuti ng tao, even at the point that you are willing to sacrifice for God's glory. Amen? And because of that, bakit natin nagagawa yun? Because we already received our new identity in Christ. Bago na tayong nilalang. We are no longer the way we used to be, but we are now a new creation. Kasi sabi ng Bible, tingnan nyo, but now that faith has come. We are no longer under tutor. Wala na yung tutor. Diretsa na tayo. Ano na tayo? You are all what? Sons of God through faith in Christ Jesus. Dahil kay Jesus, ano daw tayo? We are now what? Sons of God. Hindi na tayo employers, hindi na tayo performers, hindi na tayo spiritual orphans. Tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. And look at the words. Hindi yan parang hindi gender sensitive. Yung kasi tinranslate sa NIV na children kasi gender sensitive na raw. Parang naaalis na bakit hindi babae. Hindi nyo naintindihan. During the time of writing, yung sons, sila yung mayroong karapatan. Na wala yung babae, wala. Kaya, kailangan ma-emphasize yan kasi para maintindihan natin, yung sinasabi ng Lord na karapatan, binigay sa'yo. Ngayon, regardless whether babae lalaki ka, the same right and inheritance, binigay sa'yo. Nakuha natin. Kaya, importante yung pagkakasali na yan. Now, hindi lang doon natapos. Sabi rito, for all of you who were baptized into Christ, have clothed yourself with Christ. Wow! Mula ngayon, hindi ka na naked. Wala ka nang dapat ikatakot na may tinatago ka pa. Because every time God looks at you, He sees you as Christ. Because we were clothed. Di ba? Clothed by Christ Himself. Para kang, naalala nyo si Jollibee? Yung Jollibee, ang cute. Gusto mo yakapin. Kung paano kayong lumabas kaya yung tao na nasa loob ng Jollibee na yon? Nagkataon ng mukha ay hindi cute. Nakaka-cute.
Biglang, nung niyaya ka mo sa Jollibee, biglang lumabas yung sa loob. Ah, ikaw yan! Naku naman, lumayo ka sa akin. Naku, ano yung sabihin? Ganun ang atin. In our own self, pag nakita sa ang sama natin, ang dungis doon. Pero ang ginawa ng Diyos, binalutan tayo ng Panginoon Kristo. We are clothed with Christ. And from now, every time God looks at you, hindi niya nakita yung kasamaan mo. Nakita niya si Jesus. His very own Son. Kaya nga, pag tinatanong na, anong feeling pag marami nagpapalitrato sa'yo? Tinanong ko dati yun eh. Anong feeling? Mascot. Because they do that because of Jesus, not because of me. Kung ako lang, hindi niyo ako type. Dahil lang sa nakita niyo, dahil akala niyo, kay Lord to, servant ni Lord. So, because I'm a servant of the Lord, naiisip niyo si Jesus, hindi ako. Pero kung ako lang palagay ko, hindi niyo ako magugustuhan. Ako alam ko. Kasi, pagka minsan, pagising ko sa umaga, ay, ano ka ba? Magsipilyo ka na. Alam mo na kaagad eh. Nakuha natin. Minsan, maghapon ka na, iba na yung amoy mo, ang asim na. Di ba? Pero dahil kay Jesus, ang halimuyak ng Diyos, ang ating naaamoy. Amen? Ganun din sa ating pamilya. Kaya every time you look at and relate with other Christians, don't look at them as they are. Look at them as Jesus. Di ba? Kasi bakit tandaan ko, mamahalin ko to dahil si Jesus ang minamahal ko. Okay po? Pakisabi sa katabi mo, mahal kita dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus. Diba? Hindi pa tatapos yan. Grabe. Ito pa sinabi niya, there's neither Jew nor Greek, neither slave nor freeman, neither male or female, for you are all one in Christ Jesus. Grabe naman. Ibig sabihin, we are all united in Christ. We are all equal in the sight of God. Hindi sinasabing wala nang lalaki, wala ba. Hindi sinasabi. Sinasabi lang, in terms of how God sees us, wala nang favoritism. We are all equal in His sight. Because everyone now is being seen as, again, one body in Christ. Hindi ka na nakikita ang individual, nakita ka as one body in Christ. Ang sarap ata nun, all one in Christ Jesus. Kaya yung identity natin, hindi na tayo, because kung tayo lang, I-A-N. I am nothing. Now we're Christians. Di ba? Because of Christ. I am nothing, but in Christ, I have everything. Amen po? And praise God. And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to promise. Everything promised to Abraham is ours. The blessings, righteousness, inheritance, we are not just forgiven. We are adopted to royalty. Hindi ka lang pinatawad. Sabi niya, part ka na ng family namin. You belong